kaya ka niyan. I have decided. O, baba na, baba. O, kita ka pa mo ka. Ay, kita ka pa. Amen. Good morning po. Mag-start tayo na po. Today po yung kakatamong pang-apat po na lesson po ni kakatamong Sunday School. Sabi namin po, Pastor, akala ko kayong bakasyon ko pa. Pero makanyang po talaga. Ing biye po, sabi namin po nita nga, basa ko, ala ka nung permanent ticketing yato, magiging schedule, except po kayong change, pagbabago. Amen po. So mag-start tayo na po, sabi namin pong Tita Nita last week, kadwa o atlo na magkatipon kayong Laguna ng Ginoo, kaya be tayong Ginoo. Amen po. So bago tamo po mag-umpisa, duko tamo po at manalangin tamo po. Oh Lord, we thank you, O God, for this day. Salamat po, Ginoo, keng bayong milagro na binyay po kaya kami yapin po ing mabiye kami, O Lord God. Uli na po ning kaya kayong biyaya, pagpapala, Ginoo, at uli na po ning kaya kayong lugod. Lord, kaya kami pong pamiyabe-yabe, ngayon pa magtipon-tipon. Masaya kami po, O Lord, na miyabe-yabe at manigaral, kaya kayo pong banala amano. Ginoo, kaya kami pong pamaglapit, siyasatan niyo po rin kaya kaming puso, rin kaya kaming kaisipan, O Lord. Patawaran niyo kami po, Ginoo. Linisan niyo kami, O Lord God, karin pong kaya kaming pagkakamali at kasalanan na agawa, O Lord God. I-purify niyo kami po, Ginoo. Bangkanta po, Lord, malaya kami po na makalapit po kaya kayo pong presensya, O God. At Lord, dalangin mi rin po na i-empty mo na rin kaya kami pong puso, O God, mga kanita, maging uhaw kami, O Lord, kaya kayo pong presensya, at maging po ka rin kaya kayong salita. At nawa, Ginoo, rin pong kaya kaming damdaman na salita mo, O God. Alimila mo po kabud dimdam nung ali, mitanam lak rin kaya kaming puso't isipan at sopan nyo kami po, Ginoo, na ipagkabiyamila po reti, Ginoo. Dakal pong salamat, Ginoo, kaya kayo pong grasya at kung aaba kayo ni napagkalubyo po kaya kami. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, mag-start tayo na po. So, kayong pamagdatang tamo po, tintamo pong malating notebook. Nabibigyan na pong aling maliit, mga kanta, makapag-jot down tamo pong notes. Amen po. So, kaya katamo pong topic for today, balo tayo pong kanta, One Way. Jesus, sa tala na pong aliwang dalan po, ne? Bayo po ito, mag-review tamo pa pong bagya. Kaya katamo pong topic last time, na-share na pong ating Micah is about pong salvation, kaligtasan. Hanapin po ne, isto po kanong tinggap taning Ginoo. Tane po kanong pagdudahan, kaya katamong kaligtasan. Amen po. Ulim pong kaya katamong kaligtasan, sabi na po Kenny, ito ay batay sa ginawa ni Kristo sa krus para sa atin at hindi dahil sa kung ano ang ginawa natin para sa Kanya. Amen po. So itamo po, may ligtas na mo po, kapamilatan na po ning sacrifice na pong Jesus. Amen po. So start tayo na po, atin ko pa pong minutes. Bang kanita po, gaya tayo po yung kakatamong lesson. So, balo tayo po na niya po yung kakatamong object. Na ano po kasi nga house kanina? Compass. Very good po. Yung compass po, gagamitan tayo po. Bang kanita po, akit tayo ing direction. Kung gustuya po yung kakatamong direction. Kaya naman pong panahon tayo, hindi ka rin pong millennial, lang po pa pong Gen Z. Kalupa mi pong pastor, Gen Z, gagamit tamo pong Google Map, ang po pa pong Waze. Pota pong paninto ng tayo po yung meto nga lugar. Amen po. So, kaya tamo pong introduction. Very good ya po talaga. Yan pong pagising. Sabi na po Kenny, narinig na ba natin ang kasabihang maraming pintuan patungo sa langit o maraming paraan para makalapit tayo sa Diyos? Dimdam tane po ba ita? Ang sabi naman ng iba, iisa lamang ang ating Panginoon, ngunit iba-iba ang ating paraan o paraan natin ng paglapit sa Kanya. So, ang paniniwala po bang ito,
o kaisipan na ito ay ayon sa Biblia? So sasagutin po natin yung mga katanungan sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos. Amen, sa kanyang salita. So ibase po natin ito sa isang classroom setting. Ayan po, no? Yako po ito. Yako po itong mataba, kita pong harap. Ayan. So sa mga estudyante po, lagi nilang sinasabi, pota pong mag-test, pila niya po ano yung pasar. Ayan po. Maraming mga bata ang gustong pumasa, pero po itang gagawan da, madalas po, pabaliktad po itang gagawan da. Atin ang mga absent la, ela makiramdam, ang popa pong, gagawan itang dapat gawan. Reta pong activities. Malala pa po nita, may papanela. Amen po. So, yung role na po ng teacher, amo po tuturo, referee po, at sabi natin kung Jonathan yung Sunday po ne, kakambal ne po yung mestra itang mestra ka pa mo. Ano po ne? At biblical ya po ita, di ba po, Pastor? Nakalagay po sa Bible na yung mga teachers, at hindi lang po yung mga teachers, basta po tagapagturo. Kahit po, strict po yung laweda po ne. So, apin po ita, same po bilang tao, at bilang Kristiyano rin po. Madalas, burita mo po, lagi, bisana kayo, ninong bisang munta langit Kenya, na po, Pastor na. Bisa tamo po, ninong pong bisanang muna. Wala pong magtas. Wala pong magtas na po. So, burita mo pong dalan, o burita mong puntalan, in heaven. Pero minsan po, reta pong kakatamong gagawa na ng wrong way, na po na. Nang mag-U-turn niyo. Amen po. Pero kaya katama pong Kristiyano, aliya po, amen. Tuloy-tuloy ya po. Mistamad minsan po, misasakabta mo, mangainata mo, madidismayata mo, madidisappoint mo. Pero po, mo po tutok nang. Agyapang gagapang kamo, na nga pong kondring na. Agyapang gumapang tana mo, mo po tutok nang. Kasi po, impong meto nga step, lamang ya pamurin po kita nga lang, yewa, kita po nga tinakbang, maragulya pamuring lamang. Madalas po kasi ita pong first step, iya pong peka masakit. Tama po. Pero kapag make step of faith tamo po, tuloy-tuloy niya po yan. Amen po. So let's now move po kay katamong lesson. One way, na po. So, areni po kanuring katotohanang dapat nating malaman. Ayan, ihanda na po natin ang ating mga sarili upang marinig ang mga katotohanan ito na dapat nating malaman. Areni po kano. So, number 1 po, basan tayo po. Si Jesus lamang ang tanging daan sa ating Ama sa langit. At sinasabi po ito sa John chapter 14 verse 6. Very familiar po na memory verse natin. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Himayan tayo po, ini pong verse ay ni, mumuna po sabi na, si Jesus ang daan. Jesus is the way. At siya lamang ang tanging tulay, kumbaga po yung bridge, o landas, upang ang tao ay makabalik at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ama. Amen po. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon o sa gawa o sa sarili nating gawa, kundi sa pananampalataya lamang sa Kanya. Di ba po, King Bible, when God created man, melong niya po yung gino kasi yung man po, kinawa niya po kayo. Mikawa niya po yung tao, kayang relasyon king gino, uli na po ning kasalanan. At yung gino po, nakatamo po ateist, uling kaluguran nakatamo, binyene po yung Jesus. Jesus po, yung maging bridge po, baka kanita, may ligtas tamo po kayang kasalanan. At after na po, yung gino, meteya po at mabiyaya pong pasibayot. Maniwala tamo po na mabiyaya po yung gino. Amen po. At ngayon, at siya po kayong langit, at siya po kayong heaven. Amen po. Pero mo po, kabud na katamo likwan. Binyene po yung Holy Spirit. Amen po. Yung Holy Spirit po iyang mag-comfort at mag-guide
kaya katamo. Amen po. Kaya mapalad tamo po na at yung Holy Spirit na mag-convict kaya katamo, na mag-guide kaya katamo. Kaya po sabi na ng Bible, pantunan tayo po yung Ginoo habang yung Holy Spirit na, truya po, kasi po tang datanging panahon po, ne, itang paninayan tamo na pamagdatang na ng Ginoo. Tamo po sabing, Lord, wait. Tamo po sabing, wait po. Amen po. Kaya ba pong atsuta na kini, ita pong pagkakataon, samantalanan tana po. Amen po. So, tandaan tamo po, ala pong aliwang dalan. Po kanong miyayaliwang dalan. Ala pong papunta Kwayan, papunta Crossing, papunta Barrio. Ang po pagetang matsurang dalan, papunta po kaya kami, Sister Julie. Nasasabihan na po palagi ng kakong anak. Keta pong patsekit ng depo kasi no ka rin yung balay. Isagot na po, ketang matsurang dalan. Ano po, uling bako-bako. Metong niya mo po yung dalan. Amen po. I-Jesus mo po. I-Jesus na mamuat kaya katamo. Amen po. Alwa po din ang kaya kanabubuat. I-Jesus po, iya pong mamiyesala kaya katamo. Alwa po yung itang sisinjan tamo. Karang kandila at nano pa man pong bagay. Ingino po, iya mo po yung dalan. Kakadwa po sabi na po nitang King John 14:6, si Jesus ang katotohanan. Amen po. Jesus, sabi na po, siya ang ganap na paghahayag ng plano at katangian ng Diyos. Ang kanyang mga turo, ang tanging katotohanang nagpapalaya sa tao mula sa kasalanan. Amen po. So, nung tayo po balin katotohan at syuta pa po keng kasakitan. At syuta pa po karetang paniniwala na alipala usto. Amen po. At sabi na po ng Biblia, gana-gana po kanong makapagpabayat. Reta pong kaya katamong paniniwala na ali pala totoo. Ilako tayo na bang kanta po gumaan po. Amen po. So tandaan tamo po, Jesus, yamo po yung katotohanan at rin kayang salita. Amen po. At metong pong katotohanan ka rin ay ikatamo po meging tamong anak ng Diyos. Amen po. At intamo pong karapatan. At sabi na po, you were marked and sealed. At intamo po kanong tatak. At intamo pong marka. Na nakatamo po, aigot. O apanako ning kalaban. Amen po. At kakatlo po, sabi na po, si Jesus ang buhay. Siya ang pinagmulan ng espiritual na buhay at nagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan niya po, nararanasan natin ang masaganang buhay na may kapayapaan at kagalakan. Amen po. Minsan po, ay isip tamo ini, itang, ot kaya hila, itang, nalaman, makanto, kagana ka, kasanting ugali, pero ot kakwalta ng kakwalta, tamo po, minsan po ay isip tamo ita, pero puking reality, puking biyeta mo po, sabi natin po, itang kapayapaan at kagalakan, number 1 niya po naman ibatan king kaya katamong ginuita. Amen po. Ulingin ginu po fair ya, ibyenangan po yung gana-ganang pamangay langan tamo. Amen po. At nilinaw ni Jesus na walang ibang paraan para makalapit sa Diyos maliban sa Kanya. Amen po. Ini pong passage ay ni King John 14:6, binyene po ning Ginoo niyang bayo ya po mag-ascend. Bayo ya po mukyat king langit. At maniwala ko po na yung message na ngayon na sinabi na kayang alagad na mababalisa that time because mukyat niya po king langit. Sinabi na po, tiniyak ni Jesus na may lugar na inihahanda siya para sa kanila. At maniwala tamo po na in verse ay niaya mo po karang alagad, maging para kaya katamo yarin po. Amen po. Na yung Ginoo at inya po piprepare a mansyon king langit para kaya katamo. Amen po. Amen. At ang layunin, sabi na po, ning message ay niaya mo po kano theology, iaya mo po fact, nung ali isang imbitasyon na kilalanin ang Ama sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan kay Jesus. Amen po. So, ulitan tayo po. Naniya po kanong number 1, si Jesus ang... balik tayo mo po. Ayan, si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa ating Amang na nasa langit.
So, mag-move tamo po, kempong pangadawang katotohanan, 4 po din. Sabi na po na si Jesus lamang ang tanging tagapamagitan ng tao at ng Diyos. At makikita po natin yan sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 6. Basan kaya mo po. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Sabi na po ng kakatamong pangadwa, may glusya pong bagya. Ayan. Tagapamagitan. Ayan. Ayan. Pag sinabi tamo pong tagapamagitan, bala mo po metong yung bridge or metong yung abogado. Wari po po tang at sukareng korte. Bayo de po paksabihan ita pong karelang nasasakda lara po ne. Ating niya pong abogado. Ayan. So, gino po kanoy Jesus, metong niya pong tulay. At dahil sa kasalanan, ano po ne, nagkaroon ng paghiwalay ang Diyos at ang tao. At si Jesus lamang ang tanging kwalipikadong pumagitan upang ayusin ang relasyong ito. Ulitin kaya po na, i-Jesus mo po kano, iya mo pong qualified. Iya mo pong ating karapatan. Bang kanita po, sige ako'y, bang kanita po kano, pumagitan niya. Keta pong relasyon na mesira, relasyon na ning Gino at ning tao. Amen po. At binigyang diin din po dito, sabi na po, na i-Jesus kano, may ginyang tao. 100% po, may ginyang tao, i-Jesus. Bang kanita po, sabi na Kenny, nauunawaan niya ang ating mga kahinaan. Amen po. Nararamdaman niya yung mga nararamdaman natin. Wakoy. Amen po. 100% niya pong meging tao. So ita pong pain na dimdam na, ay niya pong meg-sacrifice niya. Kasakit na po yata nita. Ita mong matusok kang karayom. Minsan, aray, yata na po. Katuldok yung karayom. What more pa po kaya itang corona yung pong tinik na pinrest na po kayo. At deta pong latigo po ba yung Oscareta? Na ating blade, dahan dat i-whip de po, ipalo de po kayong katawanan ng ginuta mo, tutuki po yung laman, po. Amen po. So, at pong kalugod din kaya katamong ginune, naya po kanong tagapamagitan tamo. Amen po. So, ituloy kaya po. Kung King John 14:6, sabi na po, si Jesus ang daan, kaya naman pong binasa tamo King unang Timoteo 2:5, peliwanag na po kung bakit. Okay, dahil po yan kaya katamo pong tagapamagitan. At maniwala na tamo po hanggang ngayon po, i-Jesus po yan kaya katamong mediator. At panalangin na katamo po ng kaya katamong Ginoo. Ipinapakita dito na hindi na kailangan ng iba pang tao. Ito na po kailangan sumangguni pa mo, karangaliwang tao, santo, o nano pa man pong ritual para makalapit tamo king Diyos. Diretso na po. Amen po. Na po mamaus nino-nino po. Diretso na po. Amen po. Dahil sapat na ang ginawa ni Jesus sa krus. Amen po. So kung una, taga-daan, pangalawa, taga-pamagitan, muntata na po kayong ikatlong katotohanan. Naniya po yung katlong katotohanan. Sabi na po, si Jesus lamang ang tanging pintuan ng pagpapala ng Diyos. Amen po. So naniya po yung kakatamong word, Kenny, pintuan. Amen po. Sabi na po ng John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng
pastulan. So, ang talata po ito ay bahagi ng talinhaga ni Jesus tungkol sa mabuting pastol. Amen po, na makikita natin sa John chapter 10 verses 11 to 18. Sagli mo po, Charles. Ayan. Sige. Amen po. Ayan, tuloy-tuloy tayo po yung kakatamong copy. Again, si Jesus po ang, naniya po kasi? Pintuan. So, nanya po kaning sisimbolize na ning pintuan. Okay. Sa Biblia, ang pastol mismo ang nagsisilbing pinto. Okay. Pinto ng kulungan ng mga tupa sa gabi upang protektahan sila mula sa mababangis na mga hayop. At sa pagsasabing, ako ang pintuan, nilinaw ni Jesus na siya lamang ang access o daluyan tungo sa kaligtasan at kaharian ng Diyos. Amen po. So, madaling salita, lahat na pong aliwang pantonan pa, nung aluwa mo po Jesus. Ayan. Ikalawa po, sabi na po ang kaligtasan o salvation. Diba po? Ang sino mang pumasok sa pamamagitan niya ay maliligtas. Hindi lamang sa panganib, kundi sa kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan. At ito ay pag-uulit ng tema sa John 14:6 po at 1 Timothy 2:5 na kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na seguridad. Amen po. So, king mga palyari po king paligid tamo po minsan po may papaisip tamo, may tatakutan tamo, pero tandahan tamo po, sabi na po Kenny, kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na seguridad. Okay po? At katuglong na po ning verse, sabi na po ay ayan. So, sa pagpasok at paglabas natin, sabi niya, sinisimbolo ito ng kalayaan at kapanatagan. So, ang isang tupa na nagtitiwala sa pastol ay hindi takot dahil alam niyang binabantayan siya. So, save with us po king magulong mundo na kinagagalon tamo po magobrata mo po, nano pa po yung gagawin tamo king biyeta mo at siya po kalayaan at kapanatagan uling atin tamo pong Kristo. At sabi natin po kapag tayo ay pumasok, sabi na po sa kanyang pintuan, ay ni po namnaman tayo po. Ito ang pangako ng pagkalinga o provision ng Diyos. At sa piling ni Jesus, ang ating spiritual na pangangailangan ay napupunan. Amen po. Hindi tayo magugutom, hindi tayo magkukulang dahil siyang nagbibigay ng masaganang buhay. Amen po. Amen. Hindi lang po physical, emotional po, ganaganang aspeto na po ng kaya katamong biye. Lalo na po spiritual, gino po yung magpuno kaya katamo. Amen po. So, nalapuretang tamo muna, daan. Pangadwa po, tagapamagitan. Ikatlo po, pintuan. Pupunta na tayo sa ika-4. At sakto ko po kayong oras, Ayan. Makwane po kaninitang testimony. Yan po may oras ng pastor. Ayan. So, pang-4 po, sabi na po, si Jesus lamang ang tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit para ikaliligtas ng mga tao. Amen po. Gawa 4:12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Hala na pong aliwang lagyong, kaya katamo pong ausan po, tapong manalangin po. Hala na pong aliwang ausan. Ayan. Kay Jesus lamang, sabi na po, ibig sabihin, exclusive ya po. Exclusive salvation na po. Malinaw na sinasabi rito na wala na pong plan B. Wala na pong plan B. Okay. Hindi sapat ang mabubuting gawa natin. O paniniwala o relihiyon. Ang kaligtasan ay nakatali lamang sa persona ni Jesus.
At wala nang iba pang pangalan, the name of Jesus. Amen po. Sa kultura ng Biblia, ang pangalan po, impong lagyo, kumakatawan sa otoridad or authority at pagkatao. At ang pangalan ni Jesus ang tanging may autoridad. Amen po. Na magpatawad ng kasalanan at magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya po pag manalangin tamo po, di ba? At minsan pag mag-rebuke tamo po, kareta pong panandaman tamo or kareta pong kakatakutan tamo po, di ba po sasabihan tamo po, in Jesus' name. Muling in Jesus' name po, yamo po kanong ating kapangyarihan. Amen po. Tayo na po mamaw sa liwang lagyo. In Jesus' name. There is power, in Jesus' name. Amen po. At ito ay ibinigay ng Diyos. It is God's appointment. Iya mo po kanu ingating karapatan. Iya mo po kanu itang may appoint. Kaya nung nano naman po retang daramdamam tamong ako yung appointed sa nano po. Ela po tutudeta. Uling malino po. Nasasabyan aning Bible. I-Jesus mo. Iya mo pong dinina ng nano po. Appointment. Hindi ito gawa-gawa ng tao. Kaya maging mapanuri tamo rin po karangayal benta mo po madalas po king social media. So ang Diyos Ama mismo ang nagtalaga kay Jesus bilang ating tulay at taga-pamagitan. Amen po. Amen po. At ang sabi po nito, the very familiar po na verse kaya katamo, nabalo ko po. Memorize tayangan po ini. Lako tayo po yung kopya Ayan, memorize tayo po ini. Okay, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tuloy tayo po. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man pong sumampalataya sa Kanya ay mabigyan ng hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dugtong tayo po, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang tayong maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas tayo sa pamamagitan niya. Amen po. Ating John 3:16 po, ito ay itinuturing na buod ng buong Biblia. Dahil ipinapakita po nito ang pinakamalalim na dahilan kung bakit mayroong una po, daan. Ikalawa po, tagapamagitan. Ikatlo po, pintuan. At ang ikaapat, pangalan na nagliligtas, ang pangalan ni Jesus. Amen po. So, iyan po yung pinakabuod po ng pinag-aralan po natin ngayon. Si Jesus ang daan, ang tagapamagitan, ang pintuan, at ang pangalan na nagliligtas. At maliwanag po, at malinaw na sinasabi ng Diyos na wala pong kaligtasan kung wala si Kristo sa buhay natin. Amen po. Siya lamang ang ipinadala ng Ama upang mamatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan at para sa ating kaligtasan. Tandaan po natin, si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Na anuman pong sitwasyon ng biyeta mo tandaan tamo po, ingino po, pong magligtas kaya katamo. Amen po. Ating kaya katamo pong memory verse, sabi na po balo ko po marakal na kaya katamo, panghawakan de po yung verse ay ni, kay Hesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen po. Gawa 4:12. So before po tayo mag-end, ayan, balikan po natin ito. Meron pa po akong 1 minute. Ayan. So tandaan po natin, sa John 3:16 na buod ng Biblia, ipinakikita dito ang malalim na dahilan kung bakit mayroong daan, tagapamagitan, pintuan at pangalan na nagliligtas. Ang pangalan ni Jesus.
Amen po. At ngayong kilala na natin si Jesus, wala na tayong dapat hanapin pa. At sune po, iyan na po. Amen po. At wala na tayong dapat tawagin pa kung hindi ang pangalan lamang ni Jesus. Amen po. With that po, to God be all the glory po. Diyan po nagtatapos yung ating first part po ng ating lesson. Amen po. So God bless us all and see you next Sunday po para sa ating part 2. Manalangin tamo po. Lord, we thank you, God, for this morning sa napakasarap, Panginoon, na mensahe mo, Panginoon, na nagpupuno, Panginoon, sa aming mga uhaw na Espiritu, O God. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. At nalaman namin, Panginoon, yung apat, Panginoon, na katotohanan na kailangan naming malaman at panghawakan sa buhay namin na ikaw lamang, Panginoon, ang daan. Ikaw, Panginoon, ang tagapamagitan patungo sa Diyos Ama, Panginoon. Ikaw ang pintuan, Panginoon, para makapunta kami sa langit. At ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na nagliligtas at magliligtas sa aming mga buhay at sa lahat ng sitwasyon na nararanasan namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa regalo mo ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa regalo mo ng kagalakan na ibinibigay mo sa aming mga buhay. Lord, patuloy na ikaw ang manguna sa aming mga buhay. Ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagkakaloob, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Nawa ang mga salita mo, Panginoon, ay maitanim namin sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at panghawakan namin, Panginoon, at mamuhay kami, Panginoon, sa mga katotohanan ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po, ang papuri, pasasalamat, at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord.